Bahagi ng buhay sa isang komunidad ang kritisismo at minsan, ito'y nakakatulong sa pagsasaayos, subalit minsan rin ay tuluyang nakakawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa ni Jesus, kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong iyan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong iyan. Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay criticism. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, nais ko pong pasalamatan ang 65,000 followers ng Word of the Day. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik. At kung kayo po ay nanonood, nakikinig o sumusubaybay sa ating Word of the Day at hindi pa po kayo nakakapag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos, please do so. At sana maging part kayo ng ating media evangelization and online mission sa pamamagitan ng pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, ikaw ba'y marunong tumanggap ng kritisismo? Alam niyo po, ang buhay sa isang komunidad, sa isang bansa, sa isang samahan, ang buhay ng pakikipagkapwa-tao, hindi po maiiwasan ang mga kritisismo. Ang criticism ay nakakatulong kung maganda ang ating pagtanggap at kung maganda rin ang intensyon ng nagsasabi nito. Pero magandang tingnan muna natin sa ating sarili. How do you accept criticism? Minsan kasi tayo hirap tumanggap ng pagpupuna. Minsan, hirap tayong tumanggap ng corrections, ng kritisismo ng iba. At kahit na minsan totoo yung sinasabi ng ibang tao, dahil hindi malalim yung level of relationship nung nagsasabi na yon sa atin, madalas nagkakaroon tayo ng reactions. Minsan, hindi man natin ipinapakita externally yung reactions, but deep inside, nandoon nagsasara ang ating puso, ang ating kalooban sa pagtanggap ng mga kritisismo. Yung bang deep inside, sinasara mo ang sarili mo at sinasabi mo, iniisip mo, sino ka para sabihan ako ng ganyan? Hindi mo naman ako kilala, hindi naman tayo close. Minsan mahirap pong tumanggap ng kritisismo. At magandang tingnan din kung bakit tayo nahihirapang tumanggap ng kritisismo. On the other hand, tayo rin, hirap din tayong mag-express ng ating criticism sa ibang tao o sa isang tao. Bagamat alam na natin ang mga ginagawang hindi maganda, hindi pa natin itinatama, hindi natin itinutuwid, hindi natin tinutulungan na makapag-ayos ng kanyang sarili. You know, criticisms are essential aspects of community life. Essential aspects of relationship. Imagine kung walang makikriticize sa isang politiko na mali na ang ginagawa, magpapatuloy lang siya sa kanyang kamalian.
Kapag walang magkikriticize sa isang tao sa kanyang mga kapalpakan, imagine, tuloy lang siya sa paggawa ng kapalpakan. Criticisms are good to help us improve ourselves. Dito sa ating gospel, actually, maraming mga criticisms dito. Ito'y between Jesus and the Pharisees. And alam naman natin na si Jesus was a great critic of the Pharisaic life. Dahil sa pagiging mapagbalat kayo sa kalupitan ng mga Pariseo sa mga tao, na sila mismo sa kanilang sarili, hindi nila isinasabuhay yung kanilang ginagawa. And that is why they are being criticized by Jesus, their lifestyle, their way of life. Itong kritisismo ng ating Panginoon is what we call a constructive criticism. Dahil yung criticism of Jesus ay mayroong pagmamahal at mayroong katotohanan. Love and truth. At itong constructive criticism na ito ng Panginoon are meant to change and to convert itong mga Pharisees na ito para bigyan sila ng opportunity to make their life better. Ang tawag dyan, mga kapatid, ay constructive criticism. Sa buhay din po natin, mayroon mga taong gano'n na may malasakit sa atin na kapag nakikita yung ating pagkakamali, with love and with truth, ay pagsasabihan tayo, itatama tayo, not because they are interested for our destruction, but rather they are interested for our construction. Para tayo ay mabuo. Minsan, kinakailangang basagin tayo. Yung pagbabasag na ito para buuhin tayo at mabuo tayo is what we call constructive criticism. But, meron ding tinatawag, mga kapatid, na destructive criticism. Ito yung criticism that is meant to destroy the other person. Kapag tinanggalan mo ng pagmamahal, yung pagtutuwid, bagamat totoo, nagiging destructive. Hindi nakakatulong. And the intention of the critic is to destroy, not to build, not to construct. Katulad ng mga Pariseo, exact opposite of Jesus, itong mga Pariseyong ito, they criticize Jesus, they criticize the prophets. Why? Kasi nasasaktan sila sa sinasabi ng mga propeta ni Juan at ng ating Panginoong Jesus. Bagamat alam nilang totoo, but they cannot accept it. So mga kapatid, napakahalaga nun, nung critic at nung receiver ng criticism. Kapag positive and constructive ang intention ng critic, at kapag positive din ang response ng isang taong being criticized, then the result will be positive. The result will be good. The result will be amazing. Pero kapag ang critic, ang kanyang intention ay masama, kahit na gaano katotoo, but the intention of the critic is to destroy the other, makakasira pa rin ito. At kapag tinanggap ng being criticized yung paninira, pinakinggan niya at siya nagpa-apekto, masisira din siya. Kaya napakahalaga na tayo, mga kapatid, ay marunong ding kumilatis ng criticism. Tingnan kung ano ang totoo, bagamat totoo, mahalaga yung magandang intensyon. Kapag yung mga critics natin, masama ang intensyon, pero totoo ang sinasabi, let us just accept the truth and disregard the bad or the wrong intention of the critic. Napakahalaga rin yung pagtanggap po natin positively sa mga criticism. Itong mga Pariseo, wala nang ibang nakitang maganda sa kapwa. Tulad ng sinasabi sa ating gospel, noong si Juan nag-aayuno, noong si Juan ay gumagawa ng sakripisyo, noong si Juan ay hindi uminom ng alak, ano ang sabi ng mga Pharisees? Sinasapian ng demonyo. Nung si Jesus dumating, umiinom, kumakain, anong sabi sa kanya? Matakaw at lasenggo. This kind of people, wala nang maganda, wala nang matino sa kanila. Lahat ng kanilang nakikita
ay pangit, lalong-lalo na sa mga taong taliwas sa kanilang mga prinsipyo, sa mga taong nagkikriticize sa kanila. Mga kapatid, sa atin ngayon mahalaga that we learn how to accept criticism. Lalong-lalo na if that criticism is coming from Jesus, coming from the Lord, coming from the Word of God. Ang salita ng Diyos, madalas sasaktan tayo, pero itinutuwid tayo. Babasagin tayo, pero bubuuhin tayo. Yan ang salita ng Diyos. Yan si Jesus. Kaya kung nasasaktan tayo sa pamumuhay at pananalita ni Jesus, it's okay. Because He will build us. Let us accept positively ang kritisismo ni Jesus. Because they are meant to make us a better person. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo rin ay maging Jesus sa ating kapwa. Whenever we criticize others, make it sure that our intention is to make that person a better person. Ibig sabihin, tinutulungan natin siya na mag-improve, na magbago, and to become the best version of himself or herself. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos, tulungan mo kami na matutong tumanggap ng kritisismo, lalong-lalo na kung ito ay kalooban mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan na makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen.